Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig ng iyong YouTube channel. Ako po si Rodolfo. Nasa 23 taong gulang ako nang mangyari sa akin ang karanasan sa aking kaibigang si Luis sa aming bayan sa Ormoc. Matalik kaming magkaibigan ni Luis, pero nang makapagtapos kami sa pag-aaral ay madalang ko na siyang makasama dahil abala na kami sa aming kanya-kanyang buhay. Tumutulong ako sa pagsasaka sa bukid ng tatay ko at paminsan-minsan na lamang ako makasama sa aking mga kabarkada upang makapagliwaliwa. Hindi ko naman nakakalimutan mabigyan ng oras ang aking kasintahan na mabisita sa kanilang tahanan. Isang araw, napansin ko na nagkukwentuhan sa may harapan ng bahay namin ang tatay ko, gayon din ang kaibigan niyang antingero na si Mang Delfina. Saglit akong nagawi sa kanilang pinag-iinuman at nakinig sa kanilang kwentuhan tungkol sa malalakas na mutyang nalalaman ni Mang Delfina. Nagkaroon ako ng interes at saglit akong sumabat sa kanilang usapan. Mawalang galang na po. Pero Mang Delfin, ano po bang mabisang agimat o mutya ang pwedeng maging pananggalang sa mga bala ng baril at matutulis na sandata? Iho, isa sa mabisang mutya ang bagakay na libon o iyong bang libon na walang butas. Mainam iyong kabal upang hindi ka tablan ng anumang bala ng baril o talim ng anumang matutulis na armas. Nagtataglay din iyon ng tagabulag kung saan hindi ka makikita ng sino man. Sa mga sinabi niya ay bigla akong nabuhayan ng loob. Naisip ko na magtungo sa may kakahuyan kung saan matatagpuan ang maraming puno ng libon at hanapin ang tinutukoy niyang libon na walang butas. Kinabukasan, umagang-umaga ay pumunta ako sa kakahuyan. Nakasumpong ako ng maliit na bagakay at pinitik ko iyon upang malaman kung aling doon ang kailangan ko. Napansin ko na puno ng hangin ang naturang bagakay, kaya lumipat ako ng pwesto. Sa dulong bahagi ng puno ay nakita ko ang ilang maliliit na bagakay na medyo kakaiba sa mga kasamahan nito. Pinagpipitik ko iyon at medyo nanlaki ang aking mga mata nang marinig na hindi tulad ang tunog nun kaysa sa mga nauna kong natagpo ang bagakay. Naisip ko na iyon na marahil ang aking hinahanap. Pumutol ako ng 4 na bahagi nun at maingat kong inilagay sa aking bulsa saka ko umuwi sa aming bahay. Baon ko ang matinding pananabik at kasiyahan dahil sa wakas ay tangan ko na ang bagakay na makapagbibigay sa akin ng pambihirang lakas at kapangyarihan. Pag uwi ko sa bahay ay tinanong ako ng aking mga magulang kung saan ba ako nanggaling. Nagsinungaling ako sa kanila at nabanggit ko na nagpahangin at namasyal lamang ako sa labas ng bahay. Mula tanghali hanggang hapon ay hindi ako lumalabas ng bahay. Nananatili lamang ako sa aking silid tulugan at tinititigan ang maliliit na bagakay. Walang paglagyan ng aking kasiyahan habang pinagmamasdan ang mga bagakay. Wala din akong pinagsabihan kahit na sino man ukol doon. Kinabukasan, nagtungo sa aming bahay si Mariano na pinsan ni Luis. Agad niya akong kinausap. Hoy Rodolfo, pinasasabi nga pala ni Luis na sumabay ka na mamaya sa amin dahil kaarawan niya. Gusto ka niyang makita at makasama. Sumilay naman ang ngiti sa aking mga labi nang maisip ko na kaarawan ni Luis. Mabilis naman akong tumugon sa kanya, ngunit bigla akong inatake ng ubo at parang mainit ang aking pakiramdam. Napansin naman ako ng nanay ko. Aba Rodolfo, mukhang tatrangkasuhin ka yata. Huwag ka nang tumuloy at baka doon ka paabutan ng sakit. Subalit hindi ako nagpadala sa mga sinabi sa akin ng nanay ko. Inay, hindi po pwede. Isa pa, ngayon ko na lamang ulit makakasama si Luis eh. Nakakahiya naman kung kailan kaarawan niya. Saka pa ako tatanggi at hindi pupunta. Hindi na nakipagtalo sa akin ang aking ina. Kaya naman naghanda na ako sa pagsabay kay Mariano
sa pag-alis namin. Medyo may kalayuan din ang bahay ni Luis at kinakailangan pa namin sumakay sa tricycle para makarating sa kanilang bahay. Pagkadating namin ay naabutan ko ang napakaraming bisita sa bulwagan ng kanilang bahay. Sinalubong ako ni Luis at nagyakapan kami na parang magkapatid. Binati ko siya at tinanggap niya ng buong kagalakan ang mga sinabi ko. Nagpunta kami sa may likod bahay, malayo sa maraming tao. Natagpuan ko doon ang 5 kalalakihan, isang mahabang lamesa na may mga alak at masasarap na pulutan. Naupo kami ni Luis at masayang tumatagay ang isa sa mga kalalakihan. Ipinakilala sa akin ni Luis ang mga kaharap naming lalaki at napag-alaman ko na mga bago niyang kaibigan ang mga yon. Ikaw kasi Rodolfo, masyado ka ng abala sa buhay mo, pati sa nobya mo. Kaya pati ako nakakalimutan mo na. Mabuti naman at napaunlakan mo ako dito. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Naku, huwag ka na magtampo at nandito na ako para naman makasama at makakwentuhan ka. Sabi ko naman sa kaibigan ko. Nagkatawanan kami at inabutan ako ng pinggan at ng kubyertos ng isa sa mga lalaki. Kumuha ako ng kanin at ulam, pagkatapos nun ay kumain na muna ako bago ko tinanggap ang isang maliit na kupetang alak na inaalok sa akin ni Luis. Matagal-tagal kaming nagkukwentuhan at nalaman ko na rin na nagtatrabaho na pala si Luis sa kanyang tiyuhin sa isang negosyante sa bayan. Malaki na rin ang naiuwi niyang pera sa kanyang pamilya. At kailan lang ay pinaayos niya ang kanilang bahay. Siya nga pala, kamusta na kayo ni Elena? Sigurado ako nagbabalak na kayo magpakasal no? Tanong ni Luis. Bahagya akong nagulat sa tanong niya. Alam ko naman na dati siyang nanligaw kay Elena, subalit hindi siya nito sinagot bagkusay ako ang naging nobyo nito. Kaya hindi ko sukat akalain na makikibalita pa siya ng tungkol sa amin. Wala pa naman sa plano namin na magpakasal. Natulog pa din kami sa aming mga pamilya at marami pa rin kaming pangarap. Teka, okay ka na ba ngayon? Hindi ka na ba nasasaktan sa tuwing na pag-uusapan natin ang tungkol kay Elena? Nahihiya akong tanong kay Luis. Napahalakhak siya ng malakas na para bang ginawang biro ang tanong ko. Ano ka ba? Matagal ko nang natanggap sa sarili ko na hindi ako mahal ni Elena. At saka, masaya na ako na ikaw ang pinili niya. Wala sa akin yun. Ang mahalaga, parehas kayong nagmamahalan. Sabi ni Luis. At pagkatapos nun ay tinungga niya ang alak. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan at pagkain ng mga pulutan. Hindi na namin naalintana ang oras. Naisipan pa namin magkantahan ng mga sinaunang awitin na binabalik-balikan namin noong kabataan namin. Hindi nagtagal ay naubos namin ang isang galong alak. Medyo namumula na din ang mga mata ng kasamahan kong lalaki. Nakakaramdam na ako ng kaunting epekto ng alak, ngunit hindi pa naman ako masyadong nalalasing at hindi pa ako nahihilo ng mga oras na yon. Tumayo ang dalawa sa mga lalaki at nagpaalam sila na magtutungo sa may palikuran. Agad namang sumunod sa kanila si Luis. Hinayaan ko na sila na makaalis. Pinagmasdan ko ang 3 lalaki at mukhang mga inaantok na sila at nahihilo. Kaya sumandal na sila sa upuan habang namumukto ang mga mata. Humigit kumulang kalahating oras nang hindi bumabalik si Luis, gayon din ang 2 lalaki, kaya minabuti ko nang sundan sila sa may palikuran. Noong magawi ako sa may bandang kusina, ay napansin ko silang nag-uusap sa isang tabi. O ano, tutumba ko na ba? Baka namang tinatamaan na siya ng alak at hindi na niya magagawang makapagbalag pa. Tanong ng isang lalaki. Tumugon si Luis. Huwag kang magmadali, hinay-hinay lamang tayo. Basta ang plano, ihahatid ko siya sa daan patungo sa may sakayan ng mga sasakyan. At kapag nasa bandang kasukalan ako, kung saan wala ng ibang tao, ay saka kayo sumunod doon at doon mo itumba si Rodolfo.
Kalayatan ng lokong yun. Basta-basta ko na lang kakalimutan ng sakit na ginawa nila sa akin ni Elena. Akin lang si Elena. At hindi ako makakapayag na matuloy sila sa kasalan. Sa mga narinig ko ay napatunayan ko na masama pa rin ang loob ni Luis at talagang magagawa niya akong pagtangkaan dahil lamang sa pagmamahal niya kay Elena. Naramdaman ko na natapos na ang kanilang usapan kaya bumalik na ako sa may lamesa at umakto na parang lasing na lasing. Nakita ako ni Luis na pasuray-suray sa upuan kaya kinausap niya ako. Naku pare, mukhang lasing na lasing ka na. Mabuti pa yatid na kita sa terminal para makauwi ka na kaagad sa inyo. Pasensya ka na at nalasing kita. Alam mo naman, matagal na kitang gusto makakwentuhan eh. Salamat ha, isa ka talagang tunay na kaibigan. Hindi ko malaman noon kung matutuwa ako o masusuklam sa mga sinasabi ni Luis. Hindi na siya nahiya sa kanyang sarili at nagawa pa niyang magbalat kayo sa kabila ng lahat ng mga nagawa ko para sa kanya. Nagkunwari akong lasing at pumayag sa mga sinabi niya. Inalalayan niya ako at kusang loob naman akong sumama. Talagang lumakas na ang kutob ko ng mga oras na yon dahil nandun din ang dalawang lalaki. Pero nagpatuloy ako sa pagpapanggap. Dumaan kami sa likurang bahagi ng bahay. Tahimik kami naglalakad ni Luis nang bigla siyang lumiko sa may kasukalan. Doon ko naramdaman na bumubunot ng baril ang isa sa mga lalaki. Saglit akong kumalas sa pagkakahawak ni Luis, subalit napansin ko na may kutsilyo sa kanyang tagiliran. Napapitlag ako sa aking kinatatayuan at doon niya ako nabisto na hindi ako lasing. Pare, bakit may hawak kang patalim? Anong binabalak mo? Tanong ko. Ngumisi si Luis. Pare, masyado ka kasing pasikat at makasarili. Kaya ikaw ang pinili ni Elena. Hindi mo siya sa akin ipinaubaya. Kaya nararapat lamang na mamatay ka. Binunot niya ang kutsilyo at isinaksak sa aking tiyan. Subalit hindi man lang bumaon iyon sa aking katawan. Sinuntok at tinulak ko si Luis. Unang hiya ka at may taglay ka pang anting-anting. Pedring, Marco, paputukan niyo ng baril si Rodolfo. Utos ni Luis. Nagmamadali akong umilag at napansin ko na hindi pumutok ang hawak na baril ng dalawang lalaki. Kahit anong pilit nila ay hindi pumuputok ang baril pagkatapos niyang ikasa ito. Ba't may mahika ka pa yatang ginagamit, Rodolfo? Kaya hindi pumuputok ang baril? Sabi ni Luis. Pare, ikaw ang makasarili. Sarili mo lang iniisip mo. Bakit ba hindi mo matanggap sa sarili mo na ako ang mahal ni Elena? Ipinagpalit mo ang pagkakaibigan natin para lang sa inaasa mong pag-ibig na hindi naman talaga para sa'yo? Saad ko. Hindi. Hindi ko matatanggap ang mga sinasabi mo. Hindi kita kaibigan dahil ipinagkait mo sa akin ang maging masaya. Sabi ni Luis at pagkatapos ay sinenyasan niya ang kanyang mga kasamang lalaki at nag-umpisa kami maghabulan sa kasukalan. Kinuha ko ang bagakay ng libon sa aking bulsa at pagkatapos nun ay nagimbal ako sa kasunod na nangyari. Hindi ako nakita ng dalawang lalaki, gayon din si Luis. Doon ko napatunayan ang bisa nito. Malakas ang tagabulag nitong tinataglay. Dahil noong ilang kilometro na ang tinakbo ko palayo ay hinding-hindi na ako natagpuan ni Luis at ng dalawa niyang kasamahang lalaki. Pagkadating ko sa aming bahay ay humihingal akong dumiretso sa aking kwarto. Nagsama-sama ang inis at paghihinayang sa kalooban ko nang madiskubre ko ang nagawang pagtangkaan ni Luis ang buhay ko dahil lamang hindi niya matanggap na hindi siya pinili ng aking kasintahan. Sinira niya ang pagkakaibigan namin para lang sa kasakiman niya. Mula noong araw na iyon ay wala akong nabanggit sa aking mga magulang tungkol sa totoong nangyari sa akin sa bahay ni Luis. Hindi rin ako lumabas ng buong araw dahil nakatitiyak ako na hinahanap pa rin nila ako at may masama pa rin silang tangka sa akin. Kinabukasan nagulantang kami sa masamang balita na di umano ay namatay sa aksidente ang dalawang kaibigan ni Luis.
Na hit and run ang mga ito nang rumaragas ang sasakyan at hindi sila nakaiwas sa aksidente. Samantalang si Luis naman ay nagkaroon ng matinding karamdaman at nakaratay na siya sa higaan. Nagulat ako at sinundot ako ng konsensya kaya naisipan ko na bisitahin siya sa kanyang bahay. Ngunit pagsapit ng hapon ay di na ako natuloy na mapunta sa bahay nila dahil ibinalita sa akin ng pinsan niyang si Mariano na nalagutan na ng hininga si Luis. Nanginig ako mula sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam na ganoon katindi ang balik ng karma sa aking kaibigan. Naging malupit ang maaga nitong naging kamatayan. Nadamay pa ang dalawa nitong kaibigan. Pero sa kabila ng lahat ay labis pa rin ang pasasalamat ko sa Bagakay na Libon dahil iniligtas ako nito sa tiyak na kapahamakan. Sa mga sumunod na araw ay nagawa kong makipaglibing at ibinaon ko na rin sa limot ang mga masasamang tampo ko kay Luis. Para sa akin ay mananatili siyang kaibigan sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko sa kanya. Hindi na ako nagkimkim ng sama ng loob. Patuloy ko pa rin na ipinagdadasal ang ikapapayapa ng kanyang kaluluwa. Naisip ko na walang nagagawang maganda ang maghiganti dahil nakapagdudulot lamang iyon ng kamalasan sa buhay. Nagpatuloy ako sa aking buhay. Gumawa pa rin ako ng kabutihan sa aking kapwa at iniingatan ko ang Bagakay na Libon. Hindi nagtagal at nakaengkwentro naman ako ng mas matinding panganib sa aming bayan. Sinalakay naman kami ng mga aswang na pumapatay at kumakain ng mga laman loob ng mga tao. Maraming mga residente sa amin ang nag-aalala sa kaligtasan ng mga buhay nila dahil dumadami ang nabibiktima ng mga aswang. Hindi sila namimili. Mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda ay hindi nila sinasanto. Kaya naman naghanda na kami ng aking pamilya sa anumang posibleng mangyari. Naglagay na kami ng mga pangontra sa aming kabahayan, subalit hindi pa rin kami nakaligtas sa lakas at bagsik ng aswang. Isang gabi, nagulat kami ng butasin at wasakin ng aswang ang dingding na yari sa kawayan at pilit siyang pumasok sa aming bahay. Kinuha ko ang kaluban at pinagsasaksak ang naturang aswang. Samantalang ang tatay ko naman ay may hawak na buntot pagi at inundayan ng hampas sa tagiliran ang aswang. Napigilan naman ang pagtuloy nitong pagpasok sa aming bahay nang sabuyan ng nanay ko ang buong paligid ng asina. Hindi nagtagal nang hina ang kapangyarihan ng aswang. Umungol ito at nagmamakaawa para sa kanyang kaligtasan. Subalit hindi ako naniwala sa kanya. Nanaig sa akin ang matinding galit sa dami ng mga nabiktima nitong inosenteng tao. Hinataw at pinagtataga ko ang kamay at braso ng aswang hanggang sa tuluyan na itong mapalugmok sa sahig. Hindi pa rin ako natinag at hindi ko kinakitaan ng panghihina ng katawan. Binitawan ko na lamang ang itak noong napagtanto ko na talagang hindi na humihinga ang nilalang. Kumuha kami ng sako at inilagay doon ang katawan ng aswang. Pagkatapos ay dinala namin sa labas ng bahay at nagtungo kami sa talahiban kung saan matatagpuan ang bakanting lote. At doon ako naghukay ng malalim na hukay ng lupa at pinagtulungan namin ng tatay ko na maibaona ang labi ng aswang. Talagang nakakapangilabot ang nangyari ng gabing yon at sa mga kasunod na araw ay hindi na kami muling sinalakay ng aswang. Tila naging babala sa iba pang mga aswang ang ginawa namin sa kanilang kauri kaya hindi na sila nagtangkang gumambala pa sa aming buhay. Sumapit ang araw noon na nakaipon na ako ng sapat na pera. Nagkaroon na din ako ng panibago at permanenteng trabaho. Kaya naman napagplanuhan na din namin lumugar sa tahimik ng aking kasintahan. Nagkasundo na rin ang aming mga pamilya sa gagawing simpleng kasalan. Kaso ay dumating ang panibagong kalbaryo sa aming pamilya. Nahumaling ang aking bunsong kapatid na si Elmer sa isang dalagang nagngangalang Christina na nagmula sa dayuhang pamilya na naninirahan sa aming bayan.
Naging usap-usapan ng iba naming kapitbahay na mula sa pamilya ng aswang si Christina at kung maaari ay ipahiwalay namin si Elmer bago pa ito mahawaan ng pagiging aswang. Hindi naman kami naniwala sa mga sabi-sabi dahil wala kami makitang ebidensya na may lahing aswang ang pamilya ni Christina. At saka napansin namin na talagang porsigido si Elmer sa panliligaw niya sa dalaga. Inabot na siya ng hapon sa tuwing umaakyat siya ng ligaw dito. Nabahala ang aking mga magulang pero hinayahan ko na lang ang aking kapatid dahil mukhang naging inspirasyon niya sa araw-araw na pagtatrabaho. Noon lamang tumibok ang puso ni Elmer para sa isang babae. Si Christina ang una niyang pag-ibig, kaya ganoon na lamang ang pagtsatsaga niya para makuha ang matamis nitong oo. Wala naman akong nakitang masama kaya naman sinuportahan ko siya sa kanyang ginagawa. Kaso habang tumatagal ang panliligaw niya ay may iilan kaming napapansing kakaiba kay Christina. Minsan na siyang naobserbahan ni Elena na hindi kumakain sa aming bahay kahit anong alok namin na pagkain. At sa tuwing nakakakita ito ng hilaw na karne o anumang dugo ay parang natatakam ito at nangingislap ang mga mata. Nangamba si Elena sa kanyang mga napapansin kaya sinangguni niya sa akin yun. Hindi ko naman kinumpronta si Christina at sinikap kong mangmatsyag sa kanyang mga kinikilos sa tuwing nakakasama siya ng kapatid ko sa aming bahay. Mabait at mayuming dalaga si Christina at sa kabila ng aming mga napapansin sa kanya ay kita naman namin na may pagtingin din siya kay Elmer. Kaya kahit na medyo hindi siya gusto ni Elena kay Elmer ay wala akong nagawa at pagbawalan ang kapatid ko ay hindi ko ginawa. Ipinagpatuloy niya ang panliligaw. Hindi ko siya mapakilamanan dahil kita ko naman na parehas nilang mahal ang isa't isa. Noong mga kasunod na linggong nagdaan ay madalas nang umaalis si Elmer at halos bukang bibig na niya ang dalaga sa araw-araw. Wala na siyang ibang iniisip kundi si Christina at para bang mababaliw ito kapag hindi nito nakita ang dalaga kahit sa kaunting sandali lamang. Mukhang hindi na ito nakakabuti para sa aking kapatid. Isang araw ay narinig ko siyang nangangatwiran at nagdadabog na sumagot sa aking mga magulang noong masermonan ito tungkol kay Christina. Lalayas na sana siya sa aming bahay nang makasalubong ko siya at pinigilan. Pinakalma ko siya at pinaupo sa isang tabi at doon kinausap ng masinsinan. Alam ko na kapag binulyawan ko siya at sinermonan ay siguradong lalaban siya at hindi pakikinggan ang aking mga sasabihin. Hindi ako gumamit ng dahas at mahinahon ko siyang kinausap at pinagsabihan. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagsalita. Elmer, mukhang napapadalas ng pagbisita mo kay Christina at napapabayaan mo na ang mga responsibilidad mo dito sa ating bahay, pati na rin sa trabaho mo. Nagagawa mo pang sumayin ang pagsasalita ng masama ang ating mga magulang dahil sa mga ginagawa mong panliligaw kay Christina. Hindi ka naman namin pinagbabawalan na umakyat ng ligaw pero sana huwag mong kalimutan ang obligasyon mo bilang anak. Kahit na mawala ang sino mang napupusuan mo, tandaan mo na ang pamilya kahit kailan hinding-hindi ka iiwan. Matagal bago nakasagot sa akin si Elmer. Pinagnilayan niya ang mga sinabi ko at tinimbang ang bawat salita bago siya sumang-ayon at humingi sa akin ng paumanhin. Huwag kang humingi sa akin ng patawad, kundi sa ating mga magulang. At dahil doon, sinamahan ko siya patungo sa aking mga magulang at humingi siya ng seryoso at wagas na paumanhin sa ginawa niyang pagkakamali. Kahit na naresolba na namin ang kaunting problema sa aming bahay, ay inobserbahan ko pa rin ang mga kinikilos ng aking kapatid. Hindi na normal ang mga ginagawa nito at nararamdaman ko na tila ginagayuman na ito ni Christina, kaya humihingi na ako ng payo sa aking mga kaibigang albularyo na si Mang Gustina. Nako Rodolfo, sa tingin ko ay kinakailangan mong iligtas ang kapatid mo. Posible nga siyang ginagayuman ng naturang dalaga. Mabuti pa bigyan kita ng orasyon at kinakailangan mong may painom upang mabaklas mo ang anumang gayumang ginagawa sa kanya
ng kanyang nililigawan. Tinuruan ako ni Mang Gustin ng mga ritual, gayon din sa tubig na ipapainom kay Elmera. Hindi ako nagpahalata at ginamot ko ang aking kapatid. Sa mga sumunod na araw ay napansin ko na unti-unti siyang nagbago. Bumalik siya sa normal at madalang na rin niyang nababanggit ang pangalan ng kanyang nililigawan sa aming bahay. Napanatag ang kalooban ko, kaya inasikaso ko na lang ang nalalapit naming pagpapakasal ni Elena. Sa sobrang pagkaabala ko, ay hindi ko na napansin na may malaking panganib palang magaganap. Isang araw ay umuwi ako sa aming bahay at inabutan ko ang aking ina na lumuluha habang inaalo ng aking ama. Tinanong ko sila kung anong nangyari at tumugon sa akin ng nanay ko. "Anak, 2 araw nang hindi umuwi si Elmera. Ang huli niyang paalam sa akin ay magtutungo siya sa bahay ng kaibigan niyang si Lorenzo. Pero nang magtungo kami sa kanila, isaglit lamang daw siyang pumunta doon. At pagkatapos nun hindi niya na alam kung saan ito pumunta." Labis akong nag-alala at sumagi sa isip ko na marahil ay may kinalaman si Cristina sa pagkawala ni Elmera. Marahil ay nilabanan ng dalaga ang kontra sa gayuma na nilikha niya kay Elmera, kaya sapilitan niya na itong kinuha sa amin. Ipinalatag ko ang kalooban ng aking nanay at ipinangako ko na hahanapin ko ang aking kapatida. Lumabas ako ng bahay at inalam ko sa aming mga kapitbahay kung saan matatagpuan ang bahay ni Cristina. Nabanggit ni Aling Berta na naninirahan sa may paanan ng bundok ang pamilya ng dalaga. Pagkatapos iyong nalaman, bumalik ako sa aming bahay at kumuha ako ng mga kagamitan na magagamit ko sa pakikipaglaban. Nagpumilit ang tatay ko na sumama sa akin, subalit hindi ko siya hinayaang iwanan ang aking ina. Minabuti ko na lumakad ng mag-isa dahil alam ko na poprotektahan ako ng bagakay na libon. Nilisan ko ang aming tahanan at naglakbay ako. Inabot ako ng halos 4 na oras bago ako nakarating sa paanan ng bundok. Nag-agaw na noon ang liwanag at dilim sa kalangitan habang patuloy na umaalulong ang mga aso sa di kalayuan. Napansin ko ang nag-iisang bahay na nakatirik sa may paanan ng bundok. Nagtungo ako sa lugar na iyon at nakarinig ako ng mga pagaspas ng pakpak. Sa taas, nagkubli ako sa mga matatayog na punong kahoy hanggang sa may namataan ako sa tabi ng likod bahay. Dali-dali akong pumunta doon at nakita ko si Elmer na nakatali sa isang mahabang kahoy habang may malaking kumukulong kawa sa katabi nito. Pinagpuputol ko ang panali at nang makawala si Elmera ay biglang lumitaw sa likod bahay si Cristina na nanlilisik ang mga mata at galit na umaangil sa akin. Binulyawan ko siya. "Walang hiya kang babae ka? Minahal ka ng kapatid ko pagkatapos ganito ang igaganti mo sa kanya? Hindi ka na dapat mabuhay sa mundong to dahil isa kang kampo ng demonyo." Inilabas ko ang itak subalit mabilis niya akong dinakma at kinalmot sa dibdib subalit hindi man lang bumaon ang matutulis niyang kuko. Sinuntok ko siya sa muka at kamuntik na siyang mapahampas sa kumukulong kawa. Kumaripas kami na takbo ni Elmer subalit nasundan pa kami ng 2 pang aswang. Nakilala ko ang mga yon bilang mga magulang ni Cristina. Lumundag sila sa ere. Pagkatapos ay bumulusok sa aming harapan. Nakipaglaban ako sa kanila gamit ang lakas at dala kong tabak habang pinaiwas ko naman si Elmer upang hindi madamay. Pinagtulungan ako ng mag-asawa subalit nakailag naman ako sa kanilang mga pag-atake. Sinipa at sinikmuraan ko ang ama samantalang inihampas ko ang ulo ng ina sa isang punong kahoy bago ko sila magkasabay na pinagtataga. Nakita ni Cristina ang aking ginawang pagpatay sa kanyang mga magulang, kaya umangil siya ng pagkalakas-lakas at bumuelta kay Elmera. Nilapitan niya ang kapatid ko at buong lakas na sinakal at inihagis patama sa katawan ng punong kahoy.
bago bumulagta sa lupa. Namuo ang galit sa puso ko pagkakita ko sa nangyari. Inatake ko si Christina at ginamit ko ang tagabulag. Hindi niya ako makita pero sinugatan ko siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala siyang nagawang pag-atake dahil hindi niya ako matanaw. Umangil siya ng buong galit habang bumabaluktot ang katawan sa sobrang sakit. Lumalabas na din ang sariwang dugo sa kanyang katawan. Hindi ko na pinatagal ang aming laban dahil alam ko na unti-unti na rin naman siyang nangihina dulot ng maraming dugong nauubos sa kanyang katawan. Kinuha ko ang itak at buong lakas na pinugutan siya ng ulo. Eksaktong gumulong ang ulo ni Christina sa kinadsadlakan ni Elmer. Gulat na gulat ang kapatid ko at napatayo siya habang tumatangis na pinagmamasdan ang ulo ni Christina. Natauhan lamang siya noong lumapit ako sa kanya. "Bunso, hindi ang babaeng yan ang nararapat sa'yo. Noon ko pa sana gustong ipagtapat na ginayuma ka niya at matagal na din ako nakakaramdam na isa siyang aswang. Subalit inilihim ko yon alang-alang sa'yo dahil ayokong masaktan ka." Pinahid ni Elmer ang kanyang mga luha. "Kuya, matagal ko na rin naman na nararamdaman na may kakaiba kay Christina. Pero hindi ko yun pinansin dahil mas malaki ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko alam na nabulag pala ako at natakpan lahat ng pagre-respeto ko sa inyo, gayon din sa aking sarili. Kuya, patawarin ninyo ako sa mga nagawa ko. Pinagsisisihan ko ang lahat." Ngumiti ako kay Elmer. "Bunso, hindi pa huli ang lahat. Marami ka pang pagkakataon para magbago at magkaroon ng maayos na buhay. Sana sa susunod marunong ka ng kumilatis ng tao na dapat mong mamahalin. Yung babaeng alam mo na ligtas ka at hindi ka ipapahamak." Sabi ko naman. Niyakap ko ng mahigpit ang aking kapatid at pagkatapos nun ay nag-umpisa na kaming umuwi sa aming bahay. Nag-ingat kami sa aming lugar na dinadaanan sa pag-iisip na baka may mga aswang pang umaali-aligid sa paligid. Pero dahil sa tangan ko na bagakay ng libon ay ligtas naman kami nakabalik sa aming bahay. Noong kumatok kami sa pinto ay kaagad kaming pinagbuksan ng aming mga magulang. Lumitaw ang kasiglahan sa kanyang mga mata at sumilay ang ngiti sa mga labi noong muli nilang masilayan si Elmer. Nangako naman si Elmer na hindi niya na uulitin ang masasamang ginagawa niya noong nabulag siya sa pagmamahal kay Christina. Nakahinga na rin ako noon ng maluwag dahil sa wakas ay nakawala na si Elmer sa kapangyarihan ni Christina at bumalik na din siya sa pagiging masunurin at mabuting anak. Sa mga sumunod na linggo ay nakabawi na rin si Elmer. Hindi na muna siya umiibig dahil marahil natuto na rin siya base sa kanyang naging karanasan kay Christina. Hindi siya nagmadali sa pag-ibig. Alam niyang may darating para talaga sa kanya. Ifinukus na muna niya ang kanyang sarili sa pagtulong sa aking mga magulang, gayon din sa pagtatrabaho. Hindi naglaon ay dumating na ang araw ng aming pagpapakasal ni Elena, ang espesyal na araw namin. Ikinasal kami sa isang simpleng seremonya sa simbahan na dinaluhan ng mga pamilya, kamag-anak at piling mga kaibigan. Ang aming kasal din ang naging daan upang makilala ni Elmer ang isa sa mga kaibigan ni Elena na si Karina na halos kaedad lang din niya. Nagmula ito sa isang maayos na pamilya at isa siyang edukada at relihiyosang babae. Sa unang pagkakakilala nila ay tila nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa. Pero hindi nila minadali ang lahat. Naging magkaibigan sila at kinilala ang bawat isa. Naging masaya ang aking buhay may asawa. At hindi rin nagtagal at nabiyayaan kami ni Elena ng 2 supling na isang babae at isang lalaki. Magpasa hanggang ngayon ay tangan ko pa rin ang bagakay na libon at walang sino man ang nakakaalam ng aking lihim. Nananatili akong tahimik ukol sa tinataglay kong kapangyarihan. Tahimik lamang akong tumutulong at nagliligtas ng buhay dahil alam ko magiging mapanganib at maraming magtatangka sa akin
kung malaman ng iba ang tungkol sa Bagakay na Libon. At dito po natatapos ang aking kwento. Naway kapulutan ito ng aral sa inyong buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Habang pinakikinggan ang kwentong mula pa sa aming mga angkan at pinagpasapasahan ng ilang mga dekada. Mga totoong inkwentro ng mga taong may mga agimat, mutya, talandro, libreto at iba pang gamit espiritual. Ang ikikwento ko ay tungkol sa kamag-anak namin at tawagin na lamang natin Castor. Si Castor ay malayong kamag-anak, mga nasa 3rd o 4th na yata ito. Pero ayon nga sa mga lolo at lola, ang kamag-anak ay kamag-anak. Dito tayo magsisimula. Taong 1992 sa isang bayan sa Iloilo, napiling manirahan ni Castor kasama ang kanyang pinsan na si Adjong. Ang dalawang ito ay naninirahan sa lugar na iyon dahil doon sila nakakakuha ng trabahong pinagkakakitaan talaga nila ng husto. Kasi itong si Castor at Adjong ay nagba-buy and sell ng mga isda. So kumukuha sila ng isa sa isang fish port sa Iloilo at ibinabagsak nila ito sa kanilang mga sinusuplayan. Masasabi mo nga malaki na kahit papaano ang negosyo nito. Subalit may nakatalo siyang isang Muslim sa Davao at pinagbantaan na kakatayin siya. Napili niyang lumikas at itinuloy na lamang ang nasimulang business sa Iloilo. Karamihan ng mga kliyente nito ay hindi basta-basta dahil kung hindi magagarang mga restaurant ay mga incheck na mahilig sa mga seafoods. Meron na ding naipundar si Castor at Adjong na isang sasakyan at ito naman ang kanilang ginagamit sa kanilang pagninegosyo. Ipinadideliver nila ang mga ito at ng kanilang mga nahahango. Isang madaling araw ay nagpunta na silang dalawa sa fishport ng bayan na iyon. Habang nakikipagbulungan si Castor sa isang lalaki na kanyang kinukuhaan ng mga seafoods, ay nagulat ito. Dahil tumaas ng bahagya ang presyo nito na halos wala pang isang buwan. Laking pagtataka ni Castor na kung bakit ganoon at pailing-iling lamang ang lalaki. At ito ang sinabi nito na ang kanyang amo na lang daw ang kausapin tungkol sa mga ganitong usapan. Dahil napag-utusan lamang siya. Tinawag ni Castor ang pinsan na si Adjong upang sumangguni. Subalit habang papalapit pa lang ang kumakain ng tinapay na si Adjong ay bigla itong nagulat at nanlaki ang mga mata nito. Nakita naman ni Castor ang reaksyon nito kaya bigla itong nagtanong na kung bakit. Si Adjong ay isang antingero mula sa Antique at ito ay isang biyasa pagdating sa mga espiritual na bagay. Dahil sa reaksyon nito ay pati ang lalaking pinagbebentahan lamang ng isda ay kinabahan at nagulat din dahil kay Adjong. Dali ang lumapit si Adjong sa mga bayera at agad na sinipa ang isa sa mga ito sabay bigla nitong itinaob ang banyerang iyon. Sa isang kahindik-hindik na bagay ang nakita nila doon dahil matapos umalpas ang mga tumpok ng yelo ay bumungad sa mga mata ng tatlo. Ang pira-pirasong laman na hindi nila alam kung anong hayop ba ito. Subalit malakas ang kutob ni Adjong na ito ay isang tao. Dahil nang hawiin niya ang mga natirang yelo ay pumaibabaw ang mga pira-pirasong daliri. At doon sa puntong yon ay halos mahimatay naman ang lalaking pinag-utusan lamang dahil sa nasaksihan. Nagsimula nang magsilutangan ang mga putol na braso, pira-pirasong mga daliri, at ang nagpakilabot sa mga ito ay ang isang malaking tipak ng laman na kung susuriin mo ay itsurang likod ng isang tao. Ayon sa kwento ay wala naman daw dugo ang banyera, bagkus mga namumuting mga putol-putol na laman lamang. Hindi na kinaya ng sikmura ng lalaki sa harap ng dalawang tao ay bumulwak ang suka nito
iyon ay marahil sa pandidiri. Hinaplos naman ni Castor ang likod nito upang kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam. Matapos ito ay bumulong si Adjong sa pinsan nito na kailangan daw nilang makausap ang amo ng hinahanguan nila ng seafoods upang alamin na kung bakit ganoon ang nangyari sa kanilang transaksyon. Habang nakasakay ang tatlo sa sasakyan ni Castor at patungo sa supplier ng mga seafoods, ay naging seryoso naman ang muka pati boses ng mapagbiro at maloko at masayahin na si Adjong. Okay guys, sa part na to si Castor na ang nagkukwento. Okay, let's go. Tinanong kami ni Adjong kung kami daw ba ay naniniwala sa mga aswang. Tumangon na lamang ako, subalit sa mismong aking kaibituran ay nag-aalangan ako kung totoo ba ang mga ito dahil sa hindi ko din naman sigurado. Kung may mga ganoon pa sa panahon ngayon, marahil ay sa mga liblib na parte ng Pilipinas ay posibleng may ganun pa, pero sa syudad baka wala na. Nagkwento naman ang lalaki na siya daw mismo ay nakakita at nakasalamuha ng isang aswang. Saad nito na nung 10 taong gulang pa daw siya ay buntis ang nanay niya sa ikatlong kapatid nito. Nang sila ay atakihin ng isang wakwak. Dagdag pa nito, hinagisan daw ito ng dinikdik na bawang, subalit nung tumama iyon ay wala namang nangyari sa mismong nilalang at tuloy pa rin ito sa pagsalakay at pagluray ng kanilang bubungan. Subalit nang hagisan ito ng asin ng kanyang kuya ay umusok ang tagiliran nito at umatungal ng pagkalakas-lakas, dahilan upang siya ay masindak ng todo. Napaismid naman ako sa kwento ng lalaki, dahil para sa akin ay hindi ito totoo. Agad ko namang tinanong si Adjong na kung bakit niya ito naitanong, at ang sabi niya naman na nakasaksi na daw siya ng ganoong mahika ng isang lugob. Naayon pa dito na ang uri ng ganitong aswang ay naninirahan sa tabi ng dagat upang hindi sila mapagbintangang aswang na sa tuwing mambibiktima ang mga ito ay hindi sila pag-iisipan na sila ang tunay na may gawa. Dahil sa ang paniniwala ng karamihan na ang aswang ay takot sa asin, subalit hindi naman takot ang mga ito sa tubig. Dahil may mismong aswang na talagang naninirahan sa mga dagat na kung tawagin ay mga magindara. Ayon pa kay Adjong na gumagamit din ito ng mga isang orasyon na ibang klaseng sabulag, dahil ang sabulag ng mga ito ay tumatagal ng ilang oras o kung minsan pa ay isang buong araw. Depende sa inilukob na sumpa dito. Dagdag pa ni Adjong na ang kapirasong laman ng tao ay kaya nitong gawin isang malaki o maliit na isda, mga hipon at iba pang pagkaing dagat ay kayang-kaya nitong gayahin. Doon ay nagsimulang magkwento si Adjong tungkol sa isang pangyayari sa buhay nito at kung paano nasubok ang pananalig nito at tatag. May nakilala daw ng isang babae ang panganay na kapatid ni Adjong na tawagin na lang natin sa Samuel. Si Samuel daw ay driver ng bus sa bayan. Isang hapon, habang ito daw ay nagmamaneho pabalik ng mismong terminal at wala ng pasahero ang bus na dala ni Samuel, ay may nakita daw itong isang bayong. Agad daw nitong tinigil ang kanyang minamaneho at nilapitan ang bayong at alamin kung ano ba ang laman nun. Nang silipin niya ay bumungad sa kanya ang 2 malaking isda na tambakol at mga hipon na hindi bababa sa 1 kilo ang timbang. Hindi niya na muna ito ginalaw dahil baka may nagmamay-ari. Baka ang may-ari ay nasa terminal upang kuhain ang kanyang bayong na puno ng isda. Pagdating nito sa terminal ay kinausap nito ang visor upang ipaalam ang nangyari at pumayag naman ito na iuwi na ng lalaki ang bayong na puno ng mga isda. Tuwang-tuwa naman ang lalaki dahil may iuuwi itong pasalubong sa mga magulang nito at mga kapatid. Habang naglalakad daw si Samuel ay nagtataka ito kung bakit
Kahit puno ng mga isda ang bayong nito, ay magaan pa din. Subalit ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon at dumiretso pa uwi. Nang dumating ito sa bahay, ay nagmano ito sa kanyang mga magulang at iniabot ang mga dalahin nitong isda. Natuwa naman ang nanay niya dahil mayroon silang mauulam sa buong araw pati na din bukas. Habang nililinisan ng nanay niya ang mga isda, ay labis itong nagtataka na kung bakit walang mga hasang ang mga ito. Kaya naman, tinawag nito si Samuel. Ang sabi lamang daw nito ay baka ipinalinis na sa palengke ng nagmamay-ari niyan. Kahit nalilito ang nanay niya ay hindi na lang ito kumibo at hinayaan na lang na ganoon, pero ilang saglit lamang nang biyakin nito ang tiyan ng isda ay bumulwak naman ang mga laman loob nito. Sa isip daw ng nanay ni Samuel ay kung pinalinis ito ay bakit may laman loob pa. Subalit wala naman hasang ang mga ito. Iwinaglit na lamang daw ito ng kanyang nanay at inuna ng lutuin ang mga hipon. Pagkatapos lutuin ay itinabi na ng nanay niya ang mga malalaking isda upang hindi masira at may ulam kinabukasan. Pagsapit ng bandang alas 6 ay dumating naman ang ama nito at gutom na naghahanap ng pagkain. Ikinuwento ng ina nito ang iniuwing bayong ni Samuel. Ilang saglit pa nang kakain na sila ay labis na ikinatakot at sabay-sabay silang nagsusuka dahil sa pandidiri at hilakbot ng kanilang nasaksihan. Dahil ang mga hipon kanina ay ngayon ay mga daliri na ng bata at ang maliliit na isda naman ay mga piraso ng laman ng mukha ng tao dahil sa mga bakas nito at itsura. Napamura naman ng ama nito habang kinuha ng nanay ang naitabing 2 tambakol. Ito na ay naging isang dibdib at tiyan ng tao. Agad na silang tinanong ng ama nito na kung ang mga isda ba ay walang hasang at sumagot naman ng oo ang nanay nito. At doon nagsabi ang tatay nila na gawa daw iyon ng aswang na lugob. Sabi pa nito na wala naman daw masasamang epekto kung makakain ang mga yon. Hindi ka naman daw mahahawa ng mga nilalang, pero nakakadiri at hindi iyon kakayanin ng sikmura ng isang ordinaryong tao. Matapos magkwento si Adjong na hanggang ngayon ay tulala pa rin, ay nagsisimula na akong akyatin ng kilabot sa buong katawan at parang binuhusan na ako ng malamig na tubig sa aking ulo dahil sa mga revelasyon ni Adjong. Tinanong ko siya kung bakit iyon ginawa ng mga lugob. Subalit ang tanging naisagot na lamang nito sa akin na kailangan din daw ng mga iyon ang pera at binebenta ng mga lugob ang mga kapirasong laman ng tao na nilagyan nila ng sabulag. Baka nga daw binebenta pa nila ito sa napakababang halaga upang tangkilikin ng mga tao at mabilis maubos. Iilang saglit pa lang kami nang dumating sa bahay ng supplier, ang amo ng lalaki. At doon ay nakita namin na may benda ito sa parting ulo at tuhod. Agad ko naman itong hinimas sa likod upang kamustahin. Ang lalaking supplier na tawagin na lang natin sa pangalang Botoy ay isa sa mga kaibigan niyang tunay dahil sa ito ang tumutulong kay Castor at Adjong upang simulan ang negosyo sa Iloilo. Naayon sa lalaking kaibigan na nagkaroon daw ng aksidente ang sinasakyan nito na habal-habal at sila ay bumalandra, kaya madami siyang natamong pinsala sa iba't ibang parte ng katawan, kaya hindi nakakuha ng mga isda sa pantalan. Subalit gumawa daw ito ng paraan upang kahit papaano ay hindi mapahiya sa kanila ni Adjong at meron siyang maibigay. Subalit ayon dito ay sa isang ipinakilala din lang na mangingisda din lamang daw siya kumuha ng pantapal nito sa order. Matapos itong magkwento ay inilahad naman nila ang tunay na nangyari kasama ang tauhan nito na naging saksi din sa mga kababalaghan na naganap.
Hiyang-hiya si Butoy sa pangyayari at humingi ng labis-labis na patawad. Pasensya na, tinanggap naman namin magpinsan, subalit hiningi ni Adjong ang pangalan ng nakausap ni Butoy at maging ang itsura nito ay pinadetalye niya. Matapos ang usapang iyon ay sinabi ni Butoy na samahan namin siya at aming pupuntahan na ang pantalan na kung saan daw niya nakilala ang lugob. Kaya agad naman kaming umalis. Habang kami ay nasa biyahe, patuloy pa din sa paghingi ng pasensya si Butoy sa amin dalawa. Kaya biniro na lamang ito ni Adjong na kapag naituro niya ang lugob ay patatawarin namin siya na agad naman itong inayunan. Napansin ni Adjong na hindi pa kami nakakarating ay namawis na at nagluha ng langis ang tangan niyang anting-anting na ang ibig sabihin ay may malapit na masamang elemento sa paligid. Ilang sandali pa lamang ang nakakalipas nang sila ay dumating sa pantalang sinasabi ni Butoy. Mabilis ang lakad ang ginawa namin ni Adjong upang makilala ang kung sino man ang taong iyon. Nang biglang sumenya si Butoy na ang mga lalaki ay nasa kanyang gilid at may inaalok na namang customer ng banyera ng isda. Ilang saglit lamang nang ito ay akbayan ni Adjong at laking gulat ng lalaki kung bakit. Kinausap naman ni Butoy ang lalaking customer nito upang umalis na lamang. Doon na nagsimulang kabahan ang lalaking inakbayan ni Adjong. Tinanong siya ng pinsan ko kung siya ba ang nagbenta ng mga isda sa kaibigan nilang si Butoy. Agad naman itong tumango, tanda ng pagsang-ayon sa lalaki. Subalit napakunot ang noo nito nang makita na ibang lalaki ang tinutukoy nito nang iharap si Butoy. Nauutal na sabi ng lalaki na tawagin na lang natin Dong. Sabi ni Dong ay wala daw siyang kinalaman sa bagay na iyon dahil ang sabi daw ng isang matandang babae na may kukuha ng banyera. Isang lalaking may nunal sa parting ulo at mapusyaw ang buhok. Habang inaantay daw nito ni Dong ang tinutukoy ng matanda ay nang dumating na si Butoy. Palibasa ay parehong-pareho ang deskripsyon ng matanda sa pisikal na itsura ni Butoy. At tamang-tama ay naghahanap si Butoy ng isdang kaparehong-kapareho ng mga nasa banyera nito. Natuwa daw si Butoy nang malaman ang presyo nito dahil mas dihamak na mas mura ito kaysa sa pinaghahanguan niya mismo. Hindi na daw siya nagdalawang isip at kinuha nito ang mga isda. Ito ang saktong pagdedetalye ni Dong. Ang sabi pa ni Dong ay sasamahan daw niya kami sa bahay ng matandang nagpabantay ng banyera. Wala naman silang sinayang na sandali at kaagad kaming umalis upang tunguhin ang bahay ng matandang iyon. Habang kami ay naglalakad, naikwento namin kay Dong ang naging sitwasyon kaya sinabihan kami nito na dumaan muna kami sa bahay nila at meron daw siyang kukuhain. Importanteng gamit daw yun. Pagkagaling namin sa bahay ni Dong at kami naman ay nagtawanan dahil sa nakita namin kasi may daladalang bayong si Dong habang kami ay naglalakad. Tawanan kami ng tawanan subalit si Dong ay tahimik lamang na naglalakad. Ipinakita ni Adjong na ang medalyon nito ay tuloy-tuloy pa din sa pagluha ng langis. Tanda na may hindi tama sa lakad nila. Nang makarating kaming apat sa lokasyon ay halos hapon na, kaya nagmamadali kami upang kausapin ang matanda. Pagtawag namin sa ibaba ng bahay nito ay kaagad na umikot si Adjong at Dong sa magkabilaang gilid na animoy may ginagawa sila. Makailang beses kaming tumawag subalit walang sumasagot doon sa bahay na iyon, kaya minabuti na lamang namin na umalis. At dahil paggabi na ay tinahak namin ang isang maikling daan na natatagos lamang sa isang fish pond at mararating na namin ang bahay nila Dong. Dahil niyaya kami nitong doon na kumain at magpahinga dahil kung lalarga pa kami ay lalo kaming gagabihin. Nang biglang may napansin akong sumusunod sa amin.
Nang makita ako ni Adjong ay agad ito nga lumapit sa akin at sinabihan ako na umakto ka lang na normal. Baka mapansin ka ng nilalang. Agad akong natauhan at umayos ako sa paglalakad. Sa puntong yon ay inalis ko muna ang mga isipin at takot. Nang marating namin ang bahay nila Dong ay nag-inuman kami. Okay dito, balik tayo sa normal na pagkukwento. Bali, narrator na to, ako na to magkukwento dito. Habang nag-iinuman ang apat na lalaki, ay napapansin ni Castor na hindi mapakali si Adjong, kaya tinabihan niya ito upang kausapin. Ayon dito, ay kanina pa may sumusunod sa kanila subalit hindi niya alam kung anong klase itong nilalang dahil sa patuloy-tuloy na pagluluha ng tanga nitong medalyon. Nang biglang humagalpak ng tawa ang sugatang si Butoy dahil sa sobrang kalasingan. Habang nagkakasiyahan si Dong at ang tauhan ni Butoy, nang biglang may narinig silang kakaibang pagaspas sa itaas at agad naman na dinungaw ng mga nag-iinom. Subalit dahil sa dilim ng kapaligiran ay pare-parehong walang makita ang magkakasama. Matapos ito ay bumalik sila sa pag-iinuman. Habang lumalalim na ang gabi, ay ang pagsisimula ng pagiging seryoso ng usapan. Adjong, may tanong ko lang. Anong ginagawa niyo ni Dungdun sa bahay nung matandang pinaghihinalaan yung lugob? Tanong ni Castora. Doon ang kanina'y maingay na si Dong ay naging tahimik at seryoso. Sinabi nito nga dito sa lugar namin ay may pinaghihinalaang isang lugob at iyon ang matanda sa baybayin. Subalit walang makapagpatunay dahil wala namang nakakakita. Yun ang sabi ni Dong. Dagdag pa nito na nung makalawa ay may nawalang bata sa kanilang barangay at pinaghahanap ng karamihan ng mga taga sa kanila. Subalit kahit saan ito hanapin ay walang makapagturo dahil wala din naman nakakita kung saan ito nagpunta o kung may kumuha ba dito. Kasama ang barangay ay ginalugad nila ang mga kalapit barangay upang mahanap ang nawawalang bata. Sabi pa nito sa amin na halos lahat daw ay napuntahan na nilang lugar, subalit wala pa din ang batang hinahanap. Kaya gumawa ng paraan ang isa sa mga tanod at pinuntahan nito ang isang bahay sa tabing baybay at itinaon ng barangay tanod na iyon na umaga ang punta nito upang mataon na wala ang may-ari at nasa pamilihan na. At naituloy nga ang plano ng tanod na iyon. Nagpakasigurado muna siya na wala sa paligid ang matanda. Saka nito pinasok ang ibabang parte ng bahay na iyon. Na ayon sa iba ay nandoon daw ang mga buro nitong isda na pambenta. Nang makapasok sa loob ang tanod, ay agad na nanuot ang lansa at napakabahong amoy sa mga ilong nito na muntik na niya nga ikahimatay. Halos mahilo na daw ito dahil sa nakakasulasok na amoy. Pero kahit ganon ang sitwasyon nito, ay pinilit nitong iangat pa isa-isa ang mga laman ng tapayan. Subalit ang unang tatlo nitong binuksan ay puros mga walang laman. Nang makabuelo ito, ay iaangat na sana niya ang isa pang tapayan nang mapansin niya na may mahabang buhok na nakaipit sa mga gilid ng tapayan. Napaattada daw ang lalaki at dumunok ng laway nang iangat niya ang takip ng tapayan. Bumungad dito ang ulo ng isang batang babae na matataba na ang labi. Lundo na din ang mga talukap ng mga mata at namumuti na ang katawan. Indikasyon na matagal na itong nakababad. Dahil sa pagkataranta ay nabitawan nito ang takip at bumangga sa isa pang tapayan at laking pasasalamat nito nang hindi mabasag ang mga takip. Kaya inisinaayos niya na muna ang mga ito bago lumabas ng bahay. Matapos iyon ay wala itong oras na sinayang at nag-report na sa kanilang barangay na agad din namang sinang-ayunan ng kapitan. Matapos iyon ay agad silang nagtungo sa bahay ng lugob. Nang maabutan na nila doon ang matanda na nagngangalang During,
pinaunlakan din naman ni During ang mga taong barangay at pinagalugad ang bahay nito. Subalit, binalibaliktad na nila ay wala silang nakitang tapayan. Walang mabahong amoy at wala ang batang nakaburo. Labis naman ang panlulumo ng mga magulang nito at mga kabarangay. Samantalang takang-taka sila kung saan napunta ang mga tapayan at iba pa. Agad naman akong nabalot ng takot dahil sa mga revelasyon ni Dong. Napabulaslas si Adjong at nasabi nitong tinaniman niya daw ng alimango ang likod ng pinto at bintana upang hindi na daw makapasok ang mga aswang sa loob mismo ng kanyang bahay. Kinaskasan ng bugok na itlog ang bawat pader at haligi dahil takot ang mga aswang sa mga alimango o alimasag at ayaw nila ang bugok na itlog. Diring-diri na sila sa mga bagay na yon. Agad namang napatanong si Dong sa kasama na kung wala nang mauuwian ang aswang ay saan na ito tutuloy. Sinabi ni Adjong na maghanda kami dahil posibleng makaharap namin ang nilalang ngayon. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang aking buong katawan sa aking mga narinig at kinukumbinsi ko pa ang aking sarili na kung totoo ba ang mga to. Nang biglang, may bumagsak sa bubong ng bahay ni Dong. Agad kaming tumayo at inalam kung ano iyon. Dahil sa madilim ang kapaligiran ay hindi namin maaninag kung ano yun. Subalit nang mabungaran namin na isa iyong kalahating katawan, nang makita namin ang mga bitukang nakalaylay ay nagsimulang bumaliktad ang aking sikmura at hindi ko na naiwasan na masuka. Habang sumusuka kami ay bigla kong napansin si Adjong at Dong na tumakbo papalayo. Agad akong tumakbo upang samahan sila sa kanilang pupuntahan. Habang kami ay tumatakbo, tinanong ko si Adjong na kung saan kami pupunta. Sinabi naman nito na hinahabol daw nila ang nilalang. Ayon kay Adjong, ang aswang daw ay napakabilis at liksi na mahirap masundan at maabutan. Nang ilang saglit na lamang ay humudyat si Adjong na tumigil kami sa pagtakbo. Halos panawan ako ng ulirat at malay tao nang makita ko ang kahindik-hindik na itsura ng aswang na lugob. Ito ay isang marariptelyang nilalang na itsurang buhaya, subalit ang ulo nito ay parang sa dalag. Kung pamilyar kayo sa bubuli ay halos ganoon ang itsura nito. Sa takot ay umatras ako pero hindi ko inaalis ang aking mga mata sa naturang nilalang dahil natatakot ako nga baka ako naman ang kanyang atakihin. Napatago ako sa isang kumpol ng mga talahib habang pinapanood si Adjong at Dong na tugisin ang aswang na lugob. Unang sumugod si Dong sa nilalang subalit mukhang mali siya ng diskarte dahil pinatamaan lamang ito ng mahabang buntot ng nilalang. Inabot siya sa likod at agad na tumalsik. Nilikuran naman siya ni Adjong at pinukol ng bato. Tinamaan sa ulo ito dahilan upang ito ay mawalan ng balanse at matumba. Saka sinundan ito ng mga pag-atake ng pagsaksak. Tinamaan ang lugob sa bandang dibdib nito subalit dinilaan lamang ito ng nilalang at umatungal ng malakas. Saka umatake pasulong. Nagpakawala naman ng mga suntok si Dong sa naturang nilalang at pinagtatamaan ito sa bandang tagiliran at likod. Kaya ito napaigtad sa katumigil sa pag-atake. Subalit nung pasugod si Adjong ay bigla nitong binigyan ng isang malakas na kalmot na ikinasugat ng braso ni Adjong kasama ang tagiliran. Subalit hindi ito naging hadlang upang makipagpalitan ng atake ang aking pinsan. Ilang bitaw ng tagpas ang pinakawalan nito sa direkta din namang tumama sa naturang nilalang. Habang si Dong naman ay pinaghahampas ng malaking kahoy ang parting ulo. Subalit parang kulang ang kanilang ginagawa. Kaya naman nang biglang pumiglas ang lugob ng isang malakas ay ikinatalsik iyon ni Dong. Subalit tumayo lamang sila kahit na makikita mo ang mga pinsalang natamo nila. Halos hindi ko alam kung kakayanin pa ba nila.
dahil bali na ang kaliwang kamay nito at si Adjong naman ay tumatagas ang sugat sa buong braso nito, pati sa bandang tagiliran. Kahit na ganoon ang sitwasyon nila ay pinilit pa din ito na hawakan ang gulok at sumugod ng walang ano-ano. Umalingaw-ngaw ang ilang putok ng mga baril at nakita ko si Butoy na may hawak na baril. Disabog yun. Pinaputukan nito ang lugob. Makailang beses niya itong ginawa dahilan upang mapatigil ito sa paggalaw. Marahil ay masyadong makapal ang balat ng nilalang kaya hindi makatagos ang mga bala. Pero ang pagpapatigil dito sa pag-atake ang pinakamainam sa ngayon. Nang makakuha ng panimbang si Adjong ay hinatak niya ang kanyang medalyon at ito ay nagliliwanag, saka isinaksak sa bunganga ng lugob. Matapos ito ay umusok ang ulo ng nilalang hanggang sa nanginig ang buo nitong katawan at tinapos na ni Adjong ang buhay nito nang tagpasin niya ang kalahati ng katawan ng aswang na lugob. Pumagsak ang katawan nito habang nasusunog. Hinugot ni Adjong ang kanyang medalyon at isinuot. Saka paika-ika nitong itinayo si Donga. Lumabas na din ako sa aking pinagtataguan upang tulungan ang aking mga kasamahan. Hanggang sa ngayon na may pamilya na ako at mga anak, ay hinding-hindi pa rin mawala sa aking isipan ang naganap at pagkapatay ng pinsan kong antingero sa isang aswang na lugob na siyang naninirahan sa mga baybayin na. Isang mapagpalang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig dito sa iyong YouTube channel. Ako po si Roderick at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong pansamantala akong nanirahan sa bahay ng aking lola sa liblib na lugar sa Cotabato. Hindi ko makakalimutan ang kapilyuhan ko noong kabataan ko. Laman ako ng balita sa eskwelahan. Lumaki akong sakit ng ulo ng aking mga magulang. Naging palaaway ako at parating laman ng principal office. Madalas din akong lumiliban sa klase, lalo noong umakyat ako ng baitang sa sekundarya. Nagawa na akong dalhin ng aking mga magulang sa Boys Town, ngunit wala rin namang magandang naidulot sa akin dahil tumakas ako at hinding-hindi na bumalik. Umisip ng paraan ang aking mga magulang hanggang sa napagdesisyonan nila ng aking nanay na dalhin ako sa probinsya ng Lola Estela sa gawing Cotabato. At pansamantala munang magbakasyon ng 2 buwan dahil mukhang doon ako magtitino at magbabago ang aking ugali. Istrikta at talagang matapang ang lola ko. Tiklop sa kanya ang iba niyang mga apo noong bata pa lang kami. Hindi naman ako masyadong malapit sa kanya dahil matagal na akong hindi nakakabisita sa kanya simula nang makatapos ako sa elementarya. Kaya naman, iyon na daw ang pagkakataon para sa akin para mapalapit ako sa kanya. Bumiyahe kami ng pagkalayo-layo ng aking ina. Sumakay kami sa barko at inabot pa kami ng 2 araw bago kami nakarating sa Cotabato. Pagkadating pa namin sa mismong bayan ay sumakay pa kami ng jeep at nagpalipat-lipat kami ng tricycle. Medyo nahihilo na ako ng mga oras na yon. Inabot kami ng lagpas 12:00 ng tanghali bago kami nakarating sa liblib na lugar kung saan napakaraming matataas na punong kahoy, may mga ligaw na halaman sa paligid at napakaraming iba't ibang ibong humuhuni sa kalangitan. Kung iisipin ay parang katulad iyon ng mga nakakatakot na lugar na napapanood ko sa pelikula sa aming telebisyon. Iyon bang lugar kung saan lumalabas ang mga aswang at laman lupa sa pagsapit ng gabi? Noong makarating kami sa loob ng bahay ay laking gulat ko sa antigong gamit ni Lola Estela. Animoy probinsya talaga at napakalinis ng sahig. Halatang masipag maglinis ng bahay ang aking lola. Walang ano-ano ay bumulaga sa harapan namin si Lola Estela at hindi ko inaasahan ang mga nakita ko.
Nasa 80 anyos na siya ngunit para lamang siyang nasa 40 ang edad. Tuwid pa siyang maglakad at tuwid pa din ang kanyang likod. Hindi ako makakita ng anumang panghihina sa kanyang katawan. Hindi pa din ganoon kakulubot ang kanyang balat, kaya ganoon na lang ang aking pagtataka na para bang nananatili siyang bata na taliwas sa kanyang edad. Naghanda siya ng pagkain na inihain niya sa lamesa at pagkatapos nun ay nagsalo-salo kami sa lamesa. Masarap ang mga pagkain at mukhang hindi siya masyadong gumagamit ng mga pampalasa sa pagkain. Sariwa ang mga isda at talagang katakam-takam ang lasa. Ang nanay ko ang nagbukas ng usapan at ipinaubaya niya ako sa pangangalaga ni Lola sa 2 buwang pagbabakasyon. Isiniwalat pa niya kung gaano katigas ang ulo ko pero tinawanan lamang iyon ng aking lola. Nabanggit niya dito na sadyang ganoon ang kabataan hanggat hindi pa nagmamatured ang pag-iisip. Hindi naman sila mapipilit na maging mabuti sa mabilisang paraan. Napoproseso ang lahat at hindi dapat madaliin. Biglang tumahimik ang nanay ko at doon ko napatunayan na may punto ang lola ko. At hindi siya ang tipo ng tao na basta-basta nalulukom at kita ko ang katalinuhan sa kanyang mga mata. Nung makatapos kami sa pagkain ay inilabas na namin ang aming mga gamit at nagtungo kami sa silid tulugan. Nung dumako ang hapon ay lumabas ako sa bakuran at nakita ko ang malaking puno ng kalamansi. Gayon din ang iba pang mga halaman at malaking puno ng mangga, gayon din ang sagingan. Nagtataka ako kung paano pa iyon nagagawang alagaan ni Lola samantalang nag-iisa siya sa kanyang bahay at wala siyang katuwang. Nabagot ako kaya umakyat ako sa puno ng kalamansi at pumitas ako ng ilang bunga. Pagkatapos ay sinipsip ko ang katas. Napakaasim noon pero kaya ko pa naman ang lasa. May namatan ako ng bunga ng mangga kung kaya't naisipan ko na rin na umakyat doon. Hindi naman madulas at magaling ako sa pag-akyat, kaya mabilis din akong nakababa. Nakakuha ako ng 2 hinog na bunga. Bumalik ako sa loob ng bahay at kumuha ako ng kutsilyo sa kusina. Hiniwa at binalatan ko ang mangga. Kumuha ako ng ilang piraso at binigyan ko ang aking ina. Makalipas ang ilang sandali ay nabusog na ako at nakaramdam ng antok. Medyo nakakainip lamang noon dahil walang telebisyon sa loob ng bahay. Tanging radyo lamang ang pinakikinggan at wala din namang masyadong kabahayan na pwedeng pagtambayan. Noong bumalik ako sa silid tulugan ay bigla akong nakatulog dulot ng matinding pagod sa biyahe. Nagising na lamang ako noong tinawag ako ng aking ina para alukin akong kumain ng hapunan. May kuryente naman sa bahay ng lola ko. Mabuti na lamang at bukas ang radyo. Nakarinig kami ng mga balita at kahit papaano ay naibsan ang matinding kainipan na aking nararamdaman. Kinabukasan, maagang umalis ang nanay ko at binilinan niya ako ng isang katutak na pangangaral at sermon sa kung anong dapat kong gawin at ipakita kay Lola Estela. Tanging pagsang-ayon na lamang ang naisagot ko sa kanya para lamang tumigil siya sa paulit-ulit na paalala sa akin. Noong makaalis na ang nanay ko ay naisipan kong maglaba ng mga damit ko habang si Lola naman ay kakatapos magdilig ng kanyang mga alagang halaman. Maayos naman ang naging araw noon. Marami kami napagkwentuhan ng lola ko ukol sa buhay ko sa pag-aaral. Inakala ko na maiilang ako sa kanya pero naisip ko na mabait siya at maalalahanin. Masyado lamang siyang mitikuloso sa kanyang mga gamit. Sumapit ang tanghali at may dumating na mga bisita sa aming bahay. Mag-ina at kinausap ng babae ang lola ko. Nabarang ang bata at ilang araw nang may sakit. Pinatuloy sila ng lola ko at naghanda siya ng mga kagamitan. Itinulong niya ako sa kanyang pag-oorasyon. Pinanood kong mabuti kung paano siya manggamot at talagang napahanga ako sa kanya habang umuusal siya ng mga katagang hindi ko maunawaan.
Pagkatapos ng orasyon ay medyo gumanda ang pakiramdam ng bata. Nagkaroon na siya ng kulay at unti-unting sumigla. Nagpasalamat ang mag-ina at nagbigay siya ng isang tray ng itlog bago lumabas ng bahay. Tinanong ko si Lola kung isa siyang manggagamot at sumagot siya sa akin na isa siyang albularya. Matagal na siyang gumagamot sa kanyang mga kababayan. Minsan nga lang ay matumal ang kanyang pasyente pero hindi niya iyon pinapansin dahil ang mahalaga sa kanya ay makatulong sa kapwa. Hindi rin siya nagpapabayad ng pera dahil baka mawalan ng bisa ang kanyang kapangyarihan. Mga pagkain o simpleng pagtulong lamang ang tinatanggap niya. Minsan ay pinagdidilig siya at pinagbibigyan ng pananim ng mga taong nagpapagamot sa kanya bilang pasasalamat. Kaya naman pala hitik sa bunga ang mga tanim niya at buhay na buhay ang kanyang bakuran. Matapos naming mag-usap ay nagtungo siya sa kanyang kwarto at may iniabot siya sa aking kwintas na nagtataglay ng buto ng kalamansi. Kakaiba ang anyo nito kumpara sa ordinaryong buto ng kalamansi. Ayon sa kanya ay mutya iyon at ipinagkakaloob niya sa akin dahil dayo ako sa kanilang lugar. At posibleng pagkatuwaan ako ng ibang tao sa lugar na yon, maging ang mga nilalang na hindi nakikita ng mga matang mortal. Bigla akong kinilabutan dahil kahit sa mga panahong yon ay may mga nabubuhay palang mga maligno at laman lupa. Binilinan niya ako na kahit anong mangyari ay huwag ko iyong tatanggalin sa aking katawan dahil ang mutya ang magsisilbing proteksyon ko sa anumang masasamang elemento. Nagpasalamat ako sa lola ko at isinuot ang kwintas. Noong sumapit ang hapon ay saglit akong lumabas ng bahay. Nakarating ako sa may kabahayan at nakakita ko ng tindahan. Nakita ko na may mga tindang mga chichirya at inumin. Mabuti na lang at may mga nadukot akong barya sa aking bulsa. Tumambay na muna ako sa may tindahan at kumain ng binili kong tinapay. Bigla akong tinawag ng mga nag-iinumang tambay sa isang mahabang lamesa malapit sa tindahan. Kinabahan ako dahil binilinan ako ng nanay ko na huwag basta-basta makikipag-inuman sa mga hindi ko kakilala at maraming manlalason sa lugar na yon. Ngunit sa tingin ko naman ay hindi nila ako gagawan ng masama dahil nabanggit ng lola ko na kilalang kilala siya na albularya sa kanilang bayan at mata pa lang ang walang latay kung malaman niyang napahamak ako. Umupo ako sa katabi ng lalaki at binigyan niya ako ng tagayan na may lamang kaunting alak. Uminom ako at gumuhit ang mainit sa lalamunan ko. Napakatapang ng alak kaya naman kinuha ko ang isang basong tubig at nilagok ko ang laman nona. Nakipagkilala ang lalaki bilang Badong at nakatira lamang siya malapit sa tindahan. Napilitan na akong makipagkwentuhan sa kanya at sa dalawa niyang kainuman. Mukhang may ilang taon lamang ang tanda ng edad nila sa akin. Nasabi ko na apo ako ni Lola Estela na lubos nilang ikinagulat. Malaki pala ang respeto nila sa matanda dahil umanong ay batikan itong mamamaslang ng mga aswang at magaling na taga-kontra ng mga mangkukulam at mambabarang sa kanilang lugar. Kaya walang sino mang tao ang makapagtangkang gumawa sa kanya ng masama. Kahit mga tambay at lasinggero ay hindi umuubra sa tapang at pananalita niya. Natuwa naman ako at medyo nakampante dahil walang posibleng mangyari sa akin dulot ng impluwensya ni Lola Estela. Pero sa kabila nun ay nagpakita naman ako ng kagandahang asal at pakikisama sa kanila. Pinayuhan ako ni Badong na huwag akong magpapaabot ng gabi dahil may mga napapabalitang mga iba't ibang uri ng aswang na gumagala sa kanilang lugar at pumapatay ng mga residente. Inalok pa ako ni Badong na ihahatid sa aming bahay. May alam siyang shortcut at iyon ang daan patungo sa may tabing ilog, kung saan mas madali naming mararating ang tahanan ng aking Lola Estela. Sumabat naman sa usapan ang tendera at sinabihan si Badong na tigilan ako at wag na akong ihatid dahil mukhang lasing na siya
at mas lalo pa kaming mapapahamak kung sasamahan pa niya ako. Hindi naman siya pinansin ni Badong, bagkus ay ipinagpatuloy namin ang pag-iinom. Pansin ko na mabilis na nalasing ang mga kasama niya, pero matibay pa rin siyang tumutungga ng alak. Namumula ang buong mukha niya, pero kita ko na hindi pa rin umiikot ang kanyang paningin. Noong maubos namin ang isang boteng alak, ay tumayo kaming apat. Kamuntik nang bumagsak sa lamesa ang dalawang lalaki, dulot ng kalasingan. Tinanong ni Badong kung kaya nilang makauwi, at mukha namang hindi na sila nagpatid. Nauna na silang umalis sa amin habang nagliligpit kami ng mga pinag-inuman. Nagpaalam kaming dalawa ni Badong sa tendera at tinahak namin ang daan patungo sa may tabing ilog. Lumiko kami sa kaliwang bahagi kung saan may mangilang-gilang kabahayan at nakita ko ang tabing ilog na may malalakas na lagaslas ng tubig. Napatingala ako sa gawing kataasan at nakita ko na malapit ng dumilima. Papalubog na ang araw noon at lumalakas na ang pagaspas ng mga ibon sa mga kakahuyan, maging may mga naririnig na din akong pag-alulong ng mga aso. Hudyat na paparating na ang gabi. Kinakailangan naming tumawid sa kabilang pampang upang makarating kami sa kabilang daan patungo sa punong bahagi, papasok sa palikulikong direksyon palabas ng ilog. Lumusong kami sa tubig at medyo nanlamig ako. Pagkatawid namin sa ilog ay may namataan kaming malaking baboy na nakatingin sa amin. Pinayuhan ako ni Badong na magpatuloy lamang sa paglalakad, ngunit nararamdaman ko na sinusundan kami ng tingin ng malaking baboy at mukhang naglalaway pa ito ng malalapot. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa batuhan, ngunit paglingon ko ay nakita ko na sumusunod sa aming dalawa ang baboy. Bigla akong hinila ni Badong at nagtago kami sa tabi ng puno ng saging. Tinanong ko siya kung bakit kami nagtatago, pero hindi siya kaagad sumagot. Bagkus ay may inilabas siyang kwintas na kawangis ng kwintas na ibinigay sa akin ni Lola Estela. Kaya naisip ko, ilabas din ang akin. Laking gulat ko na hindi ko makita ang mutya. Biglang sumagi sa isip ko na naiwan ko na nakapatong sa lamesa sa kwarto ang kwintas. Pinagpawisan ako ng malamig nang mabuo sa isip ko ang ideya na tiyak na mapapagalitan ako ni Lola Estela kapag nalaman niyang naiwan ko ang kwintas na ibinilin niya sa akin. May nadampot na matulis na kawayan si Badong at kaagad niya iyong ibinigay sa akin. Initusan niya ako na kung aatakihin ako ng malaking baboy ay huwag ako magdadalawang isip na saksakin ito dahil isa iyong aswang. At mukhang hindi niya kami titigilan hanggat hindi kami nakakain. Nagulantang ako ng mga oras na yon, pero hinawakan kong mabuti ang matulis na kawayan. Luminga-linga kami sa paligid at mukhang wala na ang presensya ng baboy. Kaya naman lumakad na kami sa may kakahuyan, ngunit biglang may sumunggab sa aming harapan. May umibabaw na malaking baboy kay Badong. Iniwasan niya ang mga laway ng baboy. Inilabas niya ang kwintas at itinapat sa paningin ng malaking baboy. Bigla itong nagwala kung kaya't sumalida ako at sinaksak ito sa tagiliran. Umangil ang malaking baboy. Pinagtulungan naming itulak ang hayop. At pagkatapos nun ay gumulong-gulong ito sa lupa. Tinulungan kong makabangon si Badong at hindi na namin magawang panoorin ang aswang. Kumaripas na kami ng takbo at binaybay namin ang kahabaan ng daan, ngunit hindi pa man lang kami nakakalayo ay may lumitaw na malaking ibon sa aming harapan. Nakadampot ako ng malaking bato at inihagis ko iyon sa ibon, ngunit napakabilis nitong nakailag. Nagpalipad-lipad iyon sa aming direksyon at kamuntik na akong matuka. Mabuti na lang at nahablot ako ni Badong. Kung saan-saan kami nagtago, ngunit sinusundan pa rin kami ng malaking ibon. Nakakuha ng mahabang patpat si Badong. Inasinta niya ang ibon at tinamaan ito sa kaliwang mata. Umangil ng umangil ang ibon at halos mabingi ako sa sobrang lakas ng ingay noon.
Dumaluhong ito pabagsak ng lupa at noon namin nakita ang mabilisan nitong pagbabagong anyo bilang isang babae. Nangilabot ako na mapagmasdan ang hubad nitong katawan habang pinipilit na matanggal ang pagkakasaksak ng kawayan sa kanyang nadudurog na mata. Hindi pa rin ito tumitigil sa pag-angil hanggang sa tuluyang lumakas ang puwersa nito. Binatak niya ang kawayan kahit na pumupulandit ang sariwa niyang dugo. Durog na durog ang kaliwa nitong mata. Sinenyasan ako ni Badong na umalis na kami sa lugar na iyon at baka maabutan pa kami ng aswang. Binalingan ko siya ng tingin at nagmamadali na kaming umalis, ngunit talagang hindi kami nilulubayan ng kamalasan. Napanood ko ang babaeng aswang na lumundag na parang kabayo sa aming direksyon. Nakalmot nito ang balikat ni Badong pero nagantihan naman siya ni Badong. Pinagsusuntok siya nito sa tigkabilaang pisngi at pagkatapos ay tinadyakan siya. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makalapit sa akin. Nakonsensya ako at naghanap ng anumang panlaban. Nakadampot ako ng patpat at pinagpapaluko sa mga bisig ang aswang na iyon. Pero hindi nagtagal ay tinigilan na namin ang aswang at nagumpisa na naman kaming tumakbo papalayo rito. Nadulas pa kami sa mamasamasang daan pero mabilis naman kaming nakabawi. Napakarami naming gasgas sa katawan at talagang napakarungis ng aming mga kasuotan. Nang makalabas kami sa ilog at makakita kami ng kabahayan sa kalapit ay napagtanto na malapit na akong makarating sa bahay ni Lola Estela. Masaya na sana ako at makakaligtas na kami, ngunit sumunod pa rin sa amin ang aswang. Nag-anyong malaking baboy ito. Mukhang nakabawi na ng lakas ang malaking baboy at kahit bulag ang isa nitong mata ay matalas pa rin ang paningin nito. Lalong naging malupit ang anyo nito pero laking gulat ko at parang makapigil hinang akong nasaksihan ang kagilagilalas na pangyayari. May pumulupot na malalatigong buntot pagi sa katawan ng baboy. Sinundan ko ang tingin ang mahabang buntot na pagi na yon at nakita ko na hawak iyon ni Lola Estela. Galit na galit niyang tinignan ng aswang na baboy at pinaghampas sa kung saang katawan ng puno. Marami na sipagbagsak ang mga sagingan na pinagbuwalan ng baboy. Halos bugbog sarado siya sa latigong buntot paging may orasyon ni Lola Estela. Nakita ko na umangil at medyo nahihirapan na rin na huminga ang naturang nilalang sa dami ng mga sugat niyang natamo at mukhang kaunting oras na lamang ay pwede na siyang bawian ng buhay. Saglit na huminto sa pakikipaglaban si Lola. Pinagmumura niya ang malaking baboy, kasunod nun ay nakita ko na nagpakita ng pagmamakaawa ang baboy para sa kanyang buhay. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko na nagmakaawa ang aswang sa isang tao para hindi siya patayin. Nakuha naman ni Lola ang mga sinyales ng malaking baboy at hindi ko inaasahan na sumang-ayon siya dito. Ngunit nandoon pa rin ang kapamahalaan sa kanyang boses. Binantaan niya ang aswang na wag nang babalik sa kanilang lugar at wag nang magbabalak na pagtangkaan ng masama ang buhay ng kanyang apo at mga tao doon, kung hindi ay hahanapin siya nito at hindi na siya magdadalawang isip na ito ay patayin na. Umayon ang baboy at dahil doon ay pinakawalan siya ng aking lola. Kahit na medyo pipilay-pilay ang baboy ay nagawa pa rin itong magpilit na tumakbo ng paika-ika sa kakahuyan hanggang sa tuluyan itong naglaho na parang pula. Matapos ang labanan ay inimbita ko si Badong sa aming bahay at ginamot siya ng aking Lola Estela. Nalaman kong apo rin pala ng manggagamot si Badong at kaya pala meron siyang mutya ng kalamansi dahil isa na rin iyon sa proteksyon niya laban sa mga aswang. Naturuan din siya ng pakikipagkumbati sa mga aswang kaya kahit papaano ay may kakayahan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga to. Simula nang maganap iyon ay naging magkaibigan na kami ni Badong. Parati kami magkasama at nagtutulungan kami sa tuwina.
Nakatulong din kami ni Badong sa panggagamot sa may sakit ni Lola Estela. Lumipas ang isang buwan at nagbago ang aking pag-uugali. Natuto ako makipagkapwa-tao, hindi na rin ako nasasangkot sa mga basag ulo. Humaba ang pasyensya ko at naging matulungin ako at magalang sa mga nakakatanda sa akin. Hindi nagtagal at may nagustuhan akong babae na nakatira malapit sa bahay ni Badong. Patricia ang kanyang pangalan at hindi kami nagkakalayo ng edad. Isa pa rin siyang estudyante na anak ng mangingisda. Mabait siya at malambing kaya naman talagang nahulog ang loob ko sa kanya. Tinanggap niya ako sa kabila ng lahat ng nalaman niyang kapangitan sa pagkatao ko. Naging malapit si Patricia kay Lola Estela at araw-araw siyang bumibisita sa aming bahay para magdala ng mga niluluto niyang kakanin na lubos na ikinutuwa ng aking lola. Madalas kaming namamasyal sa may bukid maging sa may bahaging bundok. Masaya kami ni Patricia at doon ko naranasan na mamuhay ng simple, maglaro at kumain ng mga sariwang prutas at gulay. May natural ding liwanag na hatid ng buwan at mga alitaptap sa mga punong kahoy. Kung iisipin ay para lang kaming matalik na magkaibigan ni Patricia, pero siya ang una kong pag-ibig noon. Lingid sa aking kaalaman ay meron palang umiibig sa kanya at iyon ay ang kanyang kababatang si Sandro. Nagalit ito nang malaman na magkasintahan na kami ni Patricia. At ang masama pa ay sinisiraan niya ako sa iba kong kaibigan at kakilala. Kaya naman isang araw ay sinadya ko siya sa kanyang bahay at mahinahon ako nakipag-usap sa kanya bilang lalaki. Ngunit hindi siya nakipag-usap sa akin ng matino. Nagawa pa niya akong palayasin at itulak palabas ng kanyang bahay. Kamuntik pa kami mag-away, mabuti na lamang at naawat siya ng kanyang ina. Kung hindi ay baka nagkasakitan pa kami ng pisikal. Palabas na ako ng kanilang bakuran nang biglang magsalita si Sandro. Sinabihan niya ako na huwag maglakas ng loob na bumalik sa bahay nila at pagsisisihan ko ang araw na iyon dahil titiyakin niyang hindi kami magtatagal ni Patricia. Malalim ang mga salitang iyon at parang sumpa ang mga binitawan niya sa akin. Tinandaan ko lahat ng mga sinabi niya sa akin saka ako bumalik sa bahay. Hindi ko yun nabanggit kay Lola Estela dahil ayokong lumala pa ang gulo at ayoko rin siyang mag-alala sa akin. Nagpatuloy ang aming relasyon ni Patricia at lumipas ang 2 araw ay may kakaiba akong naramdaman sa aking katawan. Inabot ako ng mataas na lagnat at gabi-gabi akong binabangungot. Sa panaginip ko ay hinahabol ako ng aswang at walang habas akong pinagkakakalmot hanggang sa tuluyan akong masawi. May mga bumubulong pa sa akin na nakakapangilabot at hindi ko maintindihan ang lingwahe. Sa mga kasunod na araw ay talagang parang hinahalukay ang bituka ko. Isinusuka ko ang aking lahat ng kinakain at medyo mabaho pa ang amoy noon. Kaso kinilabutan ako nang makita na may kasamang uod ang mga kulisap. Lalo na ang dumi ko. Hindi ako nakaligtas sa mga panuring mga mata ni Lola Estela. Hilong-hilo niya akong tinulungan na makaupo kahit parang umiikot ang aking paningin. Pinulsuhan niya ako at binulungan ng kakaibang lingwahe at dahil doon, kahit papaano ay gumanda ang aking pakiramdam. Walang ano-ano ay dumating sina Badong at Patricia. Nagulat sila sa nangyari sa akin. Nanlalamig ang buo kong katawan ng mga oras na yun. Kaya naman minabuti ko na bumalik na muna sa silid tulugan. Sinamahan ako ng buong araw ni Patricia. Gumanda-ganda ang pakiramdam ko hanggang tanghali ngunit noong sumapit ang hapon ay bumalik na naman ang pagsama ng aking pakiramdam. Mabigat ang dibdib ko at nagsusuka. Nagdudumi ako at sobrang baho ng mga nilalabas kong dumi sa katawan. At doon ko narinig ang usapan nila Badong at Lola Estela na may bumabarang sa akin. Kinabahan ako lalo nang sumagi sa isip ko ang mga banta sa akin ni Sandro, pero hindi ko pa rin ipinagtapat sa kanila ang tungkol sa kanya. Ngunit may alam si Badong dahil masugid na
Taga-suyo ni Patricia ang kanyang kababata at may kasaysayan na rin ito sa larangan ng pambabarang. Kaya naman malakas ang kutob niya na ito ang bumarang sa akin. Kilala din ni Lola Estela ang angka ni Sandro at dati na rin niyang nakabangga ang lolo nito noong binarang nito ang kanyang kumare. Pero hindi umubra ang kapangyarihan at nagawa pang ibalik ni Lola ang itim nitong pambabarang, kung kaya't kamuntik na itong mamatay. Pinabantayan ako ng aking lola kay Badong at Patricia habang may inaasikaso siyang mahalagang bagay. Sumapit ang hating gabi at isinagawa ni Lola Estela ang kanyang orasyon. Parang nagdidiliryo ako ng mga oras na yon. May kung anong bumubulong sa diwa ko na pilit pinaglalabanan ng mga inuusal na salita ni Lola Estela. Pakiramdam ko ay humihiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan. Naliligo na ako sa pawis at dumadagungdong ng malakas ang aking dibdib. Gusto kong sumigaw dahil parang may pumupukpok sa ulo ko. Dinudurog ng pinong-pino ang ulo ko at parang sasabog ang kalooban ko hanggang sa bigla kong hindi makahinga at mawalan sa aking konsentrasyon. Hindi ko malaman kung anong oras ako bumulaga sa kama. Pero sa kasunod na nangyari ay idinilat ko ang aking mga mata at nagising akong nakahiga sa aking kama. Sumikat na ang araw at mukhang gumanda na ang pakiramdam ko. Wala na noon ang presensya ni Badong at Patricia. Sinubukan kong bumangon at medyo nanghihina pa ako. Abala si Lola Estela sa paghahanda ng almusal, kaya naman tinulungan ko na siya kahit medyo nanlalambot pa ang mga tuhod ko. Tinanong niya ako sa kalagayan ko at nabanggit ko sa kanya na mabuti na kaysa sa mga nakaraan, pero nangihina pa rin ako. Natuwa naman siya sa pagkakarinig niya ng aking sinabi. Doon ko naisipang itanong kung anong ginawa niya sa nagdaang gabi at kung paano niya ako pinagaling. Tutugon na sana si Lola nang biglang may tumawag sa labas ng aming bakuran. Mukhang tinig iyon ng lalaki at malamang ay isa sa mga kliyente, kaya naman lumabas kami ng bakuran, ngunit nasurpresa ako nang matagpuan doon ang isang matandang babae at lalaki kasama ni Sandro. At ang mas lalo ko pang ikinagulat ay ang kakaibang anyo ni Sandro. Maputlang maputla ang balat niya, nagkukulay ube at marami siyang mga mapupulang pantal sa kanyang balat. Lumapit ang lola ko sa may bakuran at doon nakiusap ang matandang babae na ina ni Sandro na tanggalin ni Lola Estela ang barang sa katawan ng kanilang anak. Ngunit hindi basta-basta pumayag si Lola Estela. Ipinahayag niya ang kanyang saloobin at nabanggit pa niya ang pangalan ko. Pinaamin niya si Sandro at hindi naman ito tumanggi. Nagtapat siya sa aking harapan. Natunay na siya ang bumarang sa akin. Dahil sa matinding panibugho niya sa aming dalawa ni Patricia at hindi niya matanggap na may mahal ng iba ang kanyang kababata. Sa puntong iyon ay kinausap siya ng masinsinan ni Lola Estela. Hindi ko akalaing mapagsasabihan niya ito ukol sa kabutihan at kasamaan na dulot ng pagiging sakim, inggitero at kasamaan. Nasabi pa niya na bata pa si Sandro at marami pa itong makikilalang masigit pa kay Patricia. Hindi niya kailangang manakit ng iba para lang makuha ang pagmamahal ng isang tao. At dahil doon ay hindi ko inaasahang mapaluha si Sandro sa mga sinabi ni Lola Estela. Humarap siya sa akin at humingi ng tawad. Labag man daw iyon sa kalooban niya ay pinilit na rin niya ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay wala na rin saysay ang kanyang ipinaglalaban, dahil kahit anong gawin niya ay hindi siya magawang mahalin ni Patricia. Tanging pagkakaibigan lamang ang tingin niya rito. Kaya mas mabuti pang isuko na lamang niya ang kanyang pagmamahal para dito. Humingi din siya ng tawad sa ginawa niyang pambabarang sa akin, kaya naman tinubuan na ako ng konsensya.
Hindi ko matagalan na makita siyang naghihirap at naghihingalo dulot ng malakas na pambabarang na bumalik sa kanyang katawan. Kaya pinakausapan ko na rin si Lola Estela na tanggalin ang barang sa katawan ni Sandro para sa ikatatahimik naming lahat. Ipinangako naman ni Sandro na lulubayan niya na kami ni Patricia at hindi niya na ako kailanman sasaktan at gagambalain. Sa puntong iyon ay naintindihan naman ni Lola Estela at pinagkatiwalaan niya ang mga sinabi ni Sandro. Kaya pinatuloy niya sa loob ng aming bahay ang mag-anak at sinimulan niyang kumuha ng mga kagamitan sa pagsasagawa ng seremonya. Naupo ako sa isang tabi at pinanood ko kung paano tinanggal ni Lola ang barang. Kumusal siya ng kakaibang salita na ibinubulong niya kay Sandro. May hinaplas siyang langis sa ulo pati ang sa mga braso nito, gayon din sa hita at mga paa. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ko na biglang nawala ang mga pamumula sa katawan ni Sandro. Bumalik ang dati niyang kulay at hindi na rin maputla ang kanyang nagkabitak-bitak na labi. Sa wakas ay nawala na din ang barang. Maluhaluhang niyakap si Sandro ng kanyang ama at ina at ganoon na lang ang pasasalamat nila kay Lola Estela. Pinaalalahanan ni Lola Estela si Sandro na tumupad siya sa usapan at wag nang magtatangkapang bumalik sa kanyang tahanan dahil sa susunod na may gawin itong masama sa akin ay talagang hindi niya na ito sasantuhin. Magbibigay pa sana ng alay ang mag-anak ngunit hindi na iyon tinanggap ni Lola Estela. Tahimik silang lumabas ng bakuran at umalis sa aming bahay. Lumipas ang buong araw at dinalaw ako ni Badong at Patricia. Dinalhan pa kami ni Lola Estela ng mga sariwang prutas at gulay na bagong ani. Kahit papaano ay nanumbalik na naman ang lakas ko at muli na naman akong naging masaya dahil nasilayan ko si Patricia. Naramdaman ko ang kanyang pag-aalaga sa akin. Dumaan pa ang ilang araw ay nagulat ako nang biglang bumisita ang aking mga magulang. Nakita nila ang malaking pagbabago sa aking personalidad. Napahanga sila dahil ibang-iba na ako sa nagdaan kong buhay na kasama sila. Gusto na rin sana nila akong makasama dahil bigla nila akong namiss pero pinakiusapan ko sila na magtatagal pa ako ng ilang linggo para makasama ko si Lola Estela. Formal ko ding ipinakilala sa kanila si Patricia. Bagay na lubos nilang ikinatuwa dahil sa una pa lang nilang pagkakakilala sa dalaga ay nagustuhan na nila ang ugali nito. Kaya naman masaya sila sa tuwing bumibisita ito sa bahay ni Lola Estela at may dala siyang mga prutas at kakanin. Naipakilala ko din sa kanila ang kaibigan kong si Badong. Naging magiliw sa kanya ang aking ina dahil daw mukhang naging maganda ang naging impluwensya ni Badong sa akin. Sa mga natitirang linggo ay sinulit ko ang aking pagbabakasyon at noon ang araw ng kinakailangan ko nang umalis ay maayos naman ako nagpaalam kay Patricia at Badong. Ipinangako ko na babalik ako sa kasunod na bakasyon. Nalungkot man ako sa pag-alis pero nasanay na din ako dahil alam ko naman na dayuhan ako doon at hindi talaga ako magtatagal dahil may maiiwan akong buhay sa aming lugar. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral at sa tuwing sasapit ang bakasyon ay binibisita ko si Lola Estela, gayon din sina Badong at Patricia sa Cotabato. Kahit na napakalayo nito at nakakapagod ang biyahe. Nakatapos ako sa pag-aaral sa sekundarya at nagkaroon naman ako ng parangal. Medyo humirap lang ang mga pinagdaanan ko noong makapag-aral ako sa kolehiyo. Pero hindi ko pa rin iniwan ang mutya ng kalamansi saan man ako magpunta. Nung mag-aral ako sa kolehiyo ay nakaramdam naman ako ng masamang espiritu sa aming paaralan. Ngunit hindi naman ako magawang gambalain nito dahil sa proteksyon na tinataglay ko. May mga bahagi ng lugar na nakakaramdam ako ng mga laman lupa, subalit hindi naman sila makalapit sa akin. Sa tuwing nagbabakasyon ako sa Cotabato, ay tinuturuan ako ng mga lihim na karunungan ni Lola Estela. Noong makatapos ako sa kolehiyo, ay nalaman ko na
umalis na pala ang pamilya ni Patricia at nagtungo sila sa Maynila. Nagkasulatan pa kami ni Patricia, subalit noong makapag-apply ako sa trabaho ay para akong pinagsakluban ng langit at lupa dahil nalaman ko na nagkaroon ng nobyo si Patricia at naputol na ang aming komunikasyon. Matagal kong ininda ang sakit hanggang sa muli akong nagmahal. Pinakasalan ko ang naging katrabaho ko at nabiyayaan kami ng 2 anak. Naabutan pa silang mabinyagan ni Lola Estela bago siya tuluyang mamahinga dulot ng katandaan at mamatay. Pinahalagahan ko lahat ng mga bagay na ibinigay niya sa akin at lahat ng mga natutunan ko ay isinapuso ko hanggang sa kasalukuyan. Hindi ko pa rin inalis sa isip ko ang magbakasyon sa Cotabato. Binisita ko din si Badong na meron na din sariling pamilya. Kapag nagkakasama kami ay hindi namin maiwasang pagkwentuhan ang aming mga karanasan noong kabinataan namin. At talagang malaki din ang naging utang na loob ko sa kanya, kaya kinuha ko rin siyang ninong ng aking mga anak. At dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.